years ago, he said may 5,500 flood control na 2 days after dumating si Carmen ba yung bagyong yun? Basta nabagyo at after the SONA, 2 days. yes, at sinabi niya na meron namang flood control dyan, nabangga lang ng barko, 'di ba? And then the following so that gave them a year to prepare na meron ng SONA ulit na darating, di ba? Dapat dun siya naging proactive, Marlon. Tama ka na, okay, nangyari ito, upo tayong lahat ng involved dito, ano ang kailangan nating repair na gawin. Came the next SONA, ang sinabi niya, mahiya naman kayo. That means to say, inupuan mo lang yung mga naging epekto ng kawalan ng flood control for you to reach to the point na ang statement mo or ang address mo sa tao, mahiya naman sila. Again, hindi ka pa rin nagsabi kung ano yung mga naging solusyon from the time na sinabi mo may 5,500 flood control. And now, come next month, no? Very soon na to, anong susunod na parody dun sa mahiya naman kayo? Anong susunod mong sasabihin? Nagwagi na ako? Napakulong ko si ganito? Napakulong ko si ganyan? Hindi po namin gustong malaman kung sino yung nakakulong ngayon. Ang gusto ko namin malaman, how proactive were you from those years na alam nating meron kayong kalokohan sa flood control? Diba? Nung kinulong niyo si Jinggoy, will that stop the flooding in Bulacan? Kaya masasabi mo talaga na yung taong bayan ay suko na, no, kay Bongbong Marcos. Kaya negative 15 sa kanya, tapos ngayon naman sa SWS, negative 13 yung buong administration. Meaning to say, the dissatisfaction of the Filipino people on Bongbong Marcos as president has now encompassed his entire administration dahil hindi na magkalayo yung minus 15 at minus 13 eh. Kasi ramdam na ng taong bayan, ng mga kababayan natin, kung gaano kawalang niya ang isang Bongbong Marcos na ang lahat ng mga sinasabi nito, lahat ng mga talumpati nito, purely pang optics lang. At wala rito yung mula sa puso at wala rito yung serbisyo publiko. Kaya tama sabi mo, kuyang wala sa hulog eh. Wala sa hulog ang Bongbong Marcos dahil hindi siya marunong magpaka-presidente. Tamad siya at wala siyang malasakit at yung mga binibitawan niya lang salita, sinusubo lang sa kanya ng mga tao niya sa comms ng Malacanang na hindi niya alam ano ibig sabihin. Hindi nga niya maramdaman na teka, kailangan ng mga kababayan natin na malaman na may napanagot ako rito sa flood control scandal. Kailangan ng mga kababayan natin na makita na ina-assert ko naman yung pagiging presidente ko na kailangan may managot dito at kailangan may mapatupad na maayos na proyekto. And going back, mula ron sa 5,500 flood control projects nga napahiya siya, nasungal-ngal siya. Doon sa sinabi niya naman after ng SONA na mahiya naman kayo, may naramdaman ba tayo na pagbabago? Wala. Ang naramdaman natin, ginamit na instrumento ito ng gobyerno para yung ibang personalidad na tingin nila na nagbibigay ng kritisismo sa kapalpakan at nakawan na nangyayari sa gobyerno, pinapakulong nila at hinaharas. Ang madaling salita, ang focus ng Marcos administration ay wala talaga sa pagtulong sa sambayan ng Pilipino, kundi ang focus nila ay para lamang gibain yung kalaban nila sa politika dahil ang plano nila hindi sila bibitaw sa pwesto matapos ang kanyang termino sa 2028. Umaga po. Good morning. Mayong kungkag mga Bisaya. Kumusta na ang mangga sa Cebu, si Pam Bore 4, Timod Puwet ni BBM? Bakit naman mangga? Hanggang ngayon ba mangga pa rin siya o nilabas na niya yung kanyang yung hinog na? Mangga pa rin dahil hindi nagdeklara para magdududa pa, sasabihin ng mga tao, uy, lilipat yan pagka 2028 na, ginamit lang si BBM. Okay, hindi mangga pa rin. Marlon, maayos ang mo ngayon, ang iyong kita mo naman, Korea, di ba? Salamat sa nagbigay, ha? Pare, para kang chief engineer ng isang cargo vessel. So, kulang na lang hard hat. May hard hat ako dyan, kunin ko sa kwarto. Actually, white, you guys have to watch this. It's another Netflix recommendation. Kamukha siya ni Marlon ngayon. Marlon, steady ka lang dyan. Pwede bang tanggalin yung salamin mo? Or actually, pwedeng hindi na. Pagtitripan ako nito. Hindi. Para namang ba yan? Para mag-shot. Iba ba kaya yung bags mo? Saan? Makita. Hindi. Pahaba ang mukha eh. Ako makapala mukha. You have to watch Prison Playbook. Maganda to sa Korean. Sa Netflix. Hindi siya episode, hindi siya series, ha? Series siya. Series siya.
And also, Iba simulan yan sa na natin Prison sa, Cell. Bagay, Prison Cell is American movie. iba pa Ano, yun, yung Miracle in Prison Cell number. Miracle in Prison, medyo Tell drama. number something. Merong Prison Cell. Iba pa yun. Oo. Tapos another Netflix recommendation, no, since somehow ano siya, related dito sa ating topic ngayon na Tacloban school shooting, yung Netflix na Teach You a Lesson. Ano lang siya, short series lang siya, you have to watch it. Teach You a Lesson. Maganda rin siya. Ayun, good morning. Kuya, good morning. Ang ganda din ng kulay ni Kuya ngayon, no? Parang napaka-healthy, ah. Pero parang pinagpapawisan ka na, malapit may fluorescent. Gawin kaya natin dito setup reveal. Tatawaan na, Pam. Setup reveal. Parang ano eh, parang mga malalampara yung ilaw mo ngayon, ha? Ganito talaga yung gusto ko na ito yung gusto kong mood lighting, no? Warm white. Hindi ko gusto yung daylight. Talaga? Ako naman, Kasi nalalabuan ako sa warm. vampira kasi kami mga vampira takot sa daylight. Ano sinisip-sip mo, Kuya? Dugo. Kahit may dugo? Dugo, sinisip-sip mo. White blood cells or red blood cells? Uy, ang aga. Naalala ko na naman si Attorney Kapunan dahil ang ganda ng eksena nila ni Attorney Sheila kahapon, no? Both were trying, I don't think they were pretending to like each other. I think they're just being professional and sanay sila sa ganung encounter na ang defense and the prosecution kapag nagkita sa isang setup, they tend to still be human to each other. Hindi personal sa kanila kung ano yung kasong hawak nila. No? Di ba, sabi ko nga, yung mga abogado halos magpatayan na in front of the judge doon sa courtroom, no? Pero at the end of the day, they can still have some beer. Ganon sila ka-professional, no? Yung mga abogado lang na hindi naman practicing litigation lawyers tulad ng mga abogado diyan sa House of Prosecutors, sila lang yung parang very adversarial. Personal, no? And kitang-kita yung pagiging professional nila sa isa't isa. In fairness kay Attorney Kapunan, ganun din naman. Yung demeanor nila, kahit pa paano, kapuri-puri. Kasi we already know that ako lang sa pagkakawari ko ba sa kanya that she will not engage dun sa mga ganong klase ng question because yung question ng media man na lumapit sa kanila was that parang ma'am meron daw kong nilamon ng buhay sa inyo during the first day blah blah blah. Si Attorney Sheila was just smiling. And yung akala natin na kontrabida looking na si Attorney Kapunan mag-e-engage, she chose to again answer humorously na sinabi niyang anong reaction, well, good day, parang ganun yung sagot niya, di ba? Yung pwede na yung chance na niya yun na mapahiya si Attorney Sheila dahil hindi kumikibo. But then nakita niya kasing unang umasta ng tama yung isa, hindi niya rin sinakyan, di ba? Tama. Yeah, so it's very pleasing sa mata sa pinanonood natin na nakikita natin ganun sila. That was day 2 yesterday of the impeachment pre-trial of VP Sara kung saan yung articles 1 and 2 ay nagkaroon ng evidence marking na tinatawag. I do not know, I believe hanggang Thursday pa kasi hindi pa daw tapos. Another one will be held today and tomorrow, no? Yes. So, dapat matapos na rin because kailangan sa'yo ba yun sa akin? Mock di ba? Ano tawag sa ganun? Mock defense? So, Yes. yun. Your eksena mo, Kuya, kumusta ang panahon sa Cebu? Nandito si Bongbong Marcos kahapon. In-inspection niya yung Mananga River kung saan maraming namatay doon sa Typhoon Tino dahil pumalya yung flood control projects ng isang QM Builders ni Alan Quirante na hanggang ngayon hindi natin naririnig nasa number 3 doon sa top 15 na napakalaking mga halaga ng proyekto. Di ba? So ngayon, sino nga ang congressman dyan? Sa amin? Good morning. Siguro Tacloban itong tinutukoy ni Sir Chito. Tacloban, Sir Chito? Tacloban, ito Tacloban yan. Si Martin, yung King Croc Martin. Pero yun, ang Cebu, dito siya. Tapos yung binisita niya at hinighlight niya, yung isang bahagi lang na tinatrabaho. That was just less than 10% of the real damage going upstream. Tapos nung sila doon sa Naga din, yung Naga diversion matagal ng proyekto 'yan, panahon pa ni Digong 'yan eh. Tapos si QM Builders din ata, no, or affiliated company ang contractor diyan.
gumuguho yan kasi tinambakan eh. Ito yung Naga na nag-inspection, naglalakad-lakad sila Bongbong Marcos, tapos yung mga tao sa gilid, parang deadma lang, nilapitan pa nila, parang dinedma lang silang dalawa ni Buricuatro. QM Builders din yon. Gumuho yon, naghukay itong si Alan Quirante QM Builders. Yun yung pinailan ng kaso ni Gwen Garcia for extraction fees. Kasi siya yung contractor, inano niya yung bundok para itambak doon sa ginawa niya, hindi naghingi ng permit sa probinsya. Kinasuhan niya yun ng taxes, parang 200 million uncollected taxes. Ngayon, si Pamburi 4, nasaan na? Kay QM Builders. And yes, let's remind everyone that QM Builders is one of the 15. contractors, one of the 15 contractors named by BBM himself, listed by BBM himself. Tama? Yung nag-present siya na meron siyang PowerPoint presentation, isa si QM Builders sa nilista ni Bongbong Marcos. And now, where's Bongbong Marcos? Where is Pambari 4 and the QM Builder guy? Di ba? Working together probably? Yung QM Builders, yung in-inspection nila, had about 1.9 billion, if I'm not mistaken, worth of flood control projects in about 16 segments of the Mananga River, Iba pa yung Butuanon River, ha? Kung saan flood control naman ng isang Lollipop Uwano. Kung saan yung kapatid niya mayor ng Mandawi ngayon, si John K. Uwano, ay bilas ni Martin. Kasi si John K. Uwano na mayor, yung asawa niya na si Happy Romualdez, Pinsan. kapatid ni Yeda. Wow. So, pero kuya, hindi ba sila inabutan ng, ang tindi daw ng buhos ng ulan dyan sa Cebu kahapon? Kapon. Hindi ba siya binaha? Hindi binaha ang putang ina eh. Dapat kasi medyo late Bakit na. oras dumating si BBM? Umaga. Umulan ng Galing siyang Bohol, parang dumating mga bandang tanghali na ata eh. Umulan mga 3:30, 4 o'clock. sayang na. Sayang, no? Para nalaman niya kung ano yung sinusuong nila dyan. No? Bisa kailangan lang maparanas talaga kay Marcos yung, although nakikita niya, but he chooses not to see it. Yung maranasan mo, iba na yun eh. Hindi mo na maidi-deny yun eh. Sana umabot sa punto na gano'n, no? Yung Nakikita niya, tapos dead ma lang sa kanya, Pam. Dead ma lang sa kanya. Wala siyang pakialam. Basta ang kanya, limpak-limpak na pera pa rin nakukulimbat nila. Pero, di ba, opposite ng eksena naman ni VP Inday the other day, no? Nung pumunta siya sa Sarangani, no? Halos dumugin talaga ng mga bata, matanda, di ba? Hindi maganda ugaga yung security niya kung paano siya kahit paano ikukurdon, hindi nila magawa. But then, hindi naman niya ayaw niyang i-deny dun sa mga tao na naghintay sa kanya sa daan, sa programa, di ba? So lumalapit talaga siya. Unlike with Bongbong Marcos, alam mo yung na lang, kakaway na lang siya sa kawalan para lang mag-pretend na merong tao, di ba? Minsan nga parang naiilang na siya na walang lumalapit sa kanya, bigla na lang siya tatalikod, gaganyan sa gilid. Anong nangyari yan kapon sa Naga? Nung naglalakad sila Pamburi 4, lumapit sila doon sa may nagkumpulang mga tao. Parang wala talaga, no? I-share ko yung video mamaya. Talaga? Talagang dead. At least wala ding Well, anyway, at least that's the reality. Because that's also his negative 13 and negative 15 talking, diba? People see a negative 15 man walking, no? Yung walang kaamor-amor. Hindi mo na talaga kaya mapilit ang tao ngayon. Diba? Hindi na. Baka nga dyan, obliga yung mga survey firm na ilabas tong numero to. Kasi kitang-kita naman talaga sa mga naglalabas ng video kung paano tanggapin si VP Sara at kung paano naman kalamig tanggapin ng mga kababayan natin si Bongbong Marcos sa tuwing dumadayo sa mga probinsya. And this range will continue until the next few days, no? Brace yourselves dyan sa Luzon kasi nandun yung bagyo eh. Hihilahin yung habagat. Northern Luzon, Northern Luzon. Particular ang Cagayan, Batanes. Super typhoon na yun eh. I was even surprised kahapon nagsisirculate yung mga pictures, reports of Palawan na hanggang dito yung flood waters. Palawan Palawan is Region 4 considered siya ng Southern Luzon. Palawan is yung distrito ni Jose Pepito Alvarez. Yung pumunta sa BRC hearing hindi raw siya nakatanggap ng maleta. Ito na rin siya dyan eh. Ito na rin yung kailangan nating paghandaan na magiging epekto ng Super El Nino. Super El Nino is the term? El Nino. No. El Nino, tuyot. Yung Super El Nino, ang kasabay kasi niyan sa panahon ng tag-ulan, madalang ang ulan pero kapag dumating ang ulan, super typhoon level. Yeah. So yun ang ating
Yun ang ating dapat paghandaan. Yun yung dapat, mag-expect na tayo na dodoble ang taas ng tubig. No? Did you see the viral clip din kahapon? Na yung biglang lumakas yung hangin tapos may isang ano doon na humawak na lang sa puno, nakamotorsiklo. Oh. Ang tawag diyan is strong downdraft, no? Kasi nga sa weather system na may alam mo yung unos na tinatawag, pero galing sa taas yun, gumaganyan. Kasi yung ipo-ipo, tama po yan. Iba yung ipo-ipo, gumaganyan yan eh. Yung downdraft, because there's a pressure difference, no? Na bigla na lang because of heavy clouds. Biglang bubuhos yung hangin na napakalakas in one specific area. So, nangyari din kapon yun, no? And this is the result of the Super El Nino nga, no? Nga tama si Pa Marlon. Sa Super El Nino, hindi umuulan, pero grabe yung init, no? Pag walang ulan. Pag umuulan naman, grabe yung ulan. Madalang yung bagyo, pero pag bumabagyo, super typhoon naman ang kategory. So yun yung nakakatakot diyan. And I also saw a clip online, Kuyang, no, Marlon, kung saan yung mga roll up the door, yung sa mga malls, kung saan nagbababa ng mga supplies yung mga trucks. Diba, pag wala ng delivery, ibinababa yun. Dahil sa sobrang lakas ng hangin, nag-open siya, tapos para siya naging pamaypay na papel na lang. Ganun kalakas ang hangin na kasunod nun, probably, yung pagtaas nga ng tubig dahil nga bumaba. Yung video na yan, wala ito sa Northern Luzon pa, kung pinag-uusapan natin. Hindi pa ito yung mga lugar na direktang tinamaan ng Super Typhoon Francisco. So, ito pa lang yung habagat. Diba? What more kung ano ang itsura ng mga dinaanang bagyong Francisco, maybe tomorrow, diba? Ano itsura aftermath, diba? Yun ang nakakatakot, yung aftermath na yan. Kasi with that, tatanungin mo rin, hahanapin mo rin nasa ng tulong, sinong unang tutulong, sinong unang re-responde, gaano kabilis ang dating ng tulong, di ba? Hanggang ngayon nga, ang sinasabi ni Kuyang Ibi, yung sa Bagyong Tino, anong sabi? Mahina ang kalaban. Hintay lang. Alam mo ha, again, with all due respect to the earthquake victims in Mindanao, naglabas ng 10 million yung provincial government of Cebu para sa tulong. With all due respect, no? Yung mga recipients sana dito ng Bagyong Tino at Bugo earthquake, hanggang ngayon nagrereklamo sila, bakit inuna ninyo yung Mindanao? Again ha, with all due respect to the victims, you all need all the help. Pero dapat naman din na hindi gawing optics. Meron pa ng balita at pupunta daw ng Jensan at Sarangani si Pambari 4 to personally deliver daw yung tulong ng probinsya. Can you fucking imagine? Anong kaipalan yan? Pero hindi niya magawa gagawin niyang campaign collateral, gagawin niyang collateral yung mga biktima ng earthquake sa Mindanao. Putang ina talaga. Actually, yung binabanggit nyo, ano pa lang to, kung anong tulong, wala pa rin yung preparation. Pinag-usapan natin kahapon dahil napag-usapan din natin malakas sa bagyo. Dapat eye-opener ito sa lahat ng particular sa national government and LGU. Dapat maging proactive tayo. Ang nangyayari kasi, reactive saka lamang kumikilos pagka nandyan na yung problema. Ang punto ko, nakita na natin, nasa Bagyong Francisco na tayo, nakita natin yung konting ulan ngayon, malaki agad ang tubig baha. Dapat may nakikita tayong pagkilos mula sa LGU at may nakikita tayong pagkilos mula mismo kay Bongbong Marcos para mapagandaan at para maiwasan, kung hindi man maiwasan kahit paano, maibsan ng konti yung problema ng baha at saka yung bilang ng mga kababayan natin na labis na maapektuhan sa tuwing may ganitong klaseng kalamidad. Tama. At because unang hudyat pa lang to, Marlon, we are just in the onset of the rainy season. We are just on the onset of the typhoon season. On average, there are about 22 to 24 typhoons. No, in fact, sometimes lalagpas pa yan kaya yung alphabet uulitin sa isang taon. So biro nyo, nasa June pa tayo. Si Francisco pa lang at mangilan-ngilan na outside or na hindi tumatama sa lupa. So we expect 20 more. Pag hindi yan umabot ng 20 dahil nga may El Nino, pero we expect na mga super typhoon category na naman. And mind you, Pam and Marlon, ito sinasabi ko noon. One of the or most of the most devastating storms and typhoons that struck the country almost always struck the Visayas. Because it happened in the later half of the year. Pag nangyari yan, September, October, November, December, January, tatamaan talaga yung Visayas. Yung mga pinaka-deadly na mga typhoons noon, Typhoon Ike, yung ano doon, yung international name, yung Ruping, yung Nitang, yung Odette, yung Yolanda, puro Visayas yun eh. That's why, yung mga taga-Visayas, tama si Marlon, dapat sa ganitong panahon, proactive ka na. Proactive, diba? Ka na sa mga constituents mo, meron ka ng framework,
Maghanda na tayo, June na. Oh, baka tatama in September, October, November o December. Dapat ito na yung wala eh. Yan ang preparation sa mga evacuation center, saka sa mga relief goods sa ipapapamahagi. Ang dapat pang proactive, yung dredging, yung sa LGU, di ba? Yung mga kanal, daanan, kasi dapat ipatawag yung mga barangay. Particularly sa Metro Manila, bumaha. Katulad kay Win Gatchalian, kabi-kabila ang naglalabasan na video sa Valenzuela, di ba? Dapat si executive, local executive, local chief executive, dapat ipatawag yung mga barangay. Anong particular na barangay ang binaha sa inyo? Tapos dahil integrated yan, yung planning yan, yung mga kanal yan, dapat makita na agad para kahit paano maibsan. Kung hindi man tuluyang maawa talaga yung pagbaha, dahil wala naman talagang flood control projects at yung mga multi-billion flood control projects, ghost projects, dapat kahit paano yung mga maliliit na kanal. Ang laking bagay niyan, kuya, para barangay lang. Kasi pag binaha naman ng isang bayan, hindi naman buong bayan ang baha eh. May mga partikular na lugar, partikular na barangay ang binabaha, partikular na yung mga nasa catch basins area. I Speaking agree with Marlon. Go ahead, kuya. Dapat talaga barangay level approach na ito. Una, pagpaigtingin yung mga panghuhuli sa mga nagtatapon ng basura, na mga lalo-lalo na yung mga plastic. Di ba? Barangay yun eh. Ang daming tanod dyan, barangay, ang daming BHW, kung sino. Yung iba nga wala nang trabaho dyan eh. Kasi kapag anak ni Kapitan, paigtingin yung collection and segregation. Proper disposal of Ang mga barangay officials mismo ang unang pasaway. Makikita mo yung mga barangay official, magtatapon kung saan ng sigarilyo. Di ba? Oh, there you go. Oh. Alam mo yun, yung kaha ng sigarilyo, magtatapon kung saan lang. Wala talaga eh. Kailangan talaga rito kamay na bakal. Kailangan dito political will mula mismo kay Bongbong Marcos para mapakilos ng gusto yung LGU at yung tinatawag natin barangay empowerment. Balikan ko lang ng yung garbage collection na pagpapaiting ng collection, di ba? Hindi kagaya nung case na nagkaroon sa Davao. I don't know if that has been resolved already also, no? Kung saan nag-decide ang community na si DENR kasi parang sinuspend niya yung sa landfill, yung kung saan tinatapon yung mga basura, no? Sinuspend niya for no reasons, no explanations at all kung bakit. So, later on, they decided na itambak yung mga nakukulit na basura sa harap mismo ng DENR office. Is that paghihigante? No? Probably yes, in some technicalities yes, but it's only making you taste a dose of your own negligence. Diba? Kasi ang nangyari doon, Pam, just for context, no? Okay. Yung old landfill of Davao City, medyo matagal na rin at medyo kapos na rin. Kailangan ng bago. Yung Davao City LGU, may ginagawang bago. Kaya problema ng DENR, ginigipit kasi non-compliant daw, bla bla bla, merong mga ganyan. While they were doing it, sinuspindi bigla yung old landfill. Correct. Saan mo ngayon itatapon yan? Hindi pa approve. Tapos ngayon, aprobado na pa yung bagong landfill. Kasi ang unang purpose nila, para pahiyain si Mayor Baste. Ganito karumi ang Davao City. Yun ang purpose nila. Ang galing ni Mayor Baste. Doon yung itambak yan sa tanggapan ng DNR. Di ba? Masunurin ng Davaoenyo, sinunod. Diba? Sinunod. Tapos I think ilang araw yun. I think that lasted a week or 3 days. Basta Tapos biglang nawala, Pam. Well, biglang nawala because someone from the DENR side had to parang lumuhod at nasabing, sige, nasuko na kami. Hindi, sila daw yung nagligpit taga DENR. Ang tanong ng mga Davaoenyo, saan nila tinapon kung suspendido yung landfill? Yes, totoo naman. Sila rin naman kasi yung umamo. Kasi kinailangan, natalo na sila ng ganung optics because masunurin ng Davao, ayaw ng Davao na marumi. Area ninyo, baluarte ninyo ang dumihan. So the following day, ano ang nangyari doon? Naglabas ng statement ang di ba? Ang Malacanang or DENR National na sinabing hindi naman namin gusto yan, bla bla bla, aayusin and all. So tumupi sila doon. Tumupi sila. Kaya lang hindi kasi ganun dapat sa gobyerno. Yung mga sangay ng gobyerno niyan, hindi dapat kayo namimersonal. Hindi dapat ang inyong loyalty kung sino si presidente. Dapat ang loyalty ninyo kung ano yung mandato na sinasabi ng inyong ahensya. Kung kayo para sa community malinis, doon kayo para sa community malinis. Huwag kayong papagamit sa optics, huwag kayong papagamit sa propaganda. Hindi yun. Hindi tama yun. And then okay, we go back doon sa proactive at saka yung mga reactive na yan. 2 years ago, he said may 5,500 flood control na 2 days after dumating si Carmen ba yung bagyong yun? Basta na bagyo at After the SONA, 2 days. Yes, at sinabi niya na meron namang flood control dyan na banggalang ng barko, 'di ba? And then the following so that gave them a year to prepare
na meron ng SONA ulit na darating, di ba? Dapat dun siya naging proactive, Marlon. Tama ka na, okay, nangyari ito, upo tayong lahat ng involved dito, ano ang kailangan nating repair na gawin. Came the next SONA, ang sinabi niya, mahiya naman kayo. That means to say, inupuan mo lang yung mga naging epekto ng kawalan ng flood control for you to reach to the point na ang statement mo or ang address mo sa tao, mahiya naman sila. Again, hindi ka pa rin nagsabi kung ano yung mga naging solusyon from the time na sinabi mo may 5,500 flood control. And now, come next month, no? Very soon na to, anong susunod na parody dun sa mahiya naman kayo? Anong susunod mong sasabihin? Nagwagi na ako? Napakulong ko si ganito? Napakulong ko si ganyan? Hindi po namin gustong malaman kung sino yung nakakulong ngayon. Ang gusto ko namin malaman, how proactive were you from those years na alam nating merong kayong kalokohan sa flood control? Diba? Nung kinulong niyo si Jinggoy, will that stop the flooding in Bulacan? That's a question. Kaya Diba? nga itong gobyerno na to, no? Wala na to sa hulog eh. Dahil nga yung mismong ulo na si Bongbong Marcos he has no grip sa kanyang executive department. Nagpapataasan ng ihi yung ibang department, gumagawa ng kanilang mga pulisiya yung iba-ibang department na hindi sang-ayon doon sa kailangan ng mga Pilipino. Tingnan mo yung reactive nila. Yung isang Mrs. Netizen na nag-rant sa Facebook dahil dahil hindi na-cover yung kanyang asawa dahil less than 24 hours ang pagka-confined. Anong nangyari? Nag-reach out kaagad yung PhilHealth, nagpalabas ng statement yung PhilHealth. Isa lang yun ha. Ang dami nun. Correct. Na hindi nag-grant noon at hindi nag-viral. Pangalawa, no, yung OFW lounge. Nag-viral at nag-grant yung isang OFW. Hindi sila pinapasok doon dahil may 6 hours daw na limit. Samantalang sabi ng OFW, wala namang katao-tao daw doon. O anong nangyari? Biglang naglabas ng statement yung OWA na justifying bakit ganun, bakit ganyan. Di ba? So, ito yung dahil dito, no, yun yung nag-viral lang yun. Kaya masasabi mo talaga na yung taong bayan ay suko na, no, kay Bongbong Marcos. Kaya negative 15 sa kanya, tapos ngayon naman sa SWS, negative 13 yung buong administration. Meaning to say, the dissatisfaction of the Filipino people on Bongbong Marcos as president has now encompassed his entire administration dahil hindi na magkalayo yung minus 15 at minus 13 eh. Kasi ramdam na ng taong bayan, ng mga kababayan natin, kung gaano kawalang niya ang isang Bongbong Marcos na ang lahat ng mga sinasabi nito, lahat ng mga talumpati nito, purely pang optics lang. At wala rito yung mula sa puso at wala rito yung serbisyo publiko. Kaya tama sabi mo, Kuyang, wala sa hulog eh. Wala sa hulog ang Bongbong Marcos dahil hindi siya marunong magpaka-presidente. Tamad siya at wala siyang malasakit at yung mga binibitawan niya lang salita, sinusubo lang sa kanya ng mga tao niya sa COMS ng Malacanang na hindi niya alam ano ibig sabihin. Hindi nga niya maramdaman na teka, kailangan ng mga kababayan natin na malaman na may napanagot ako rito sa flood control scandal. Kailangan ng mga kababayan natin na makita na ina-assert ko naman yung pagiging presidente ko na kailangan may managot dito at kailangan may mapatupad na maayos na proyekto. And going back, mula ron sa 5,500 flood control projects na napahiya siya, nasungal-ngal siya. Doon sa sinabi niya naman after ng SONA na mahiya naman kayo, may naramdaman ba tayo na pagbabago? Wala. Ang naramdaman natin, ginamit na instrumento ito ng gobyerno para yung ibang personalidad na tingin nila na nagbibigay ng kritisismo sa kapalpakan at nakawalan nangyayari sa gobyerno, pinapakulong nila at hinaharas. Ang madaling salita, ang focus ng Marcos administration ay wala talaga sa pagtulong sa sambayan ng Pilipino, kundi ang focus nila ay para lamang gibain yung kalaban nila sa politika dahil ang plano nila hindi sila bibitaw sa pwesto matapos ang kanyang termino sa 2028. Masabi na rin natin, no, yung kadesperaduhan ng tao for help, hindi na sa gobyerno lumalapit sa SOCMED na, sa social media na lumalapit, na to the point na kinailangan ito or organically nag-trend siya to get the attention of the concerned agency, di ba? Ang tao nakapost kaagad because hihingi nga ng tulong sa kapwa netizen na let this situation reach the proper agency na concern, no? Because the incompetence of Bongbong Marcos
I mean, ang grabe ang kawalang hiya niya at grabe niya pinahiya yung buong bansa. Tingnan mo, nagdiskurso doon sa UN. Putang ina, lumabas yung uhog. Can you imagine? Okay. Pangalawa, in front of one of the most powerful leaders in the country, in the world, Vladimir Putin, hindi nga niya alam paano ilagay yung earpiece at dapat mag-earpiece siya bago mag-umpisa yung kanilang pag-uusap. At even then, it took him almost a minute to figure out how to put it. And in fact, he actually put it on the left ear instead of it na nasa right. May marka yun. Tingnan mo yung mga katabi niya, puro naka-right yung mga earpiece. Siya lang yung nasa left. Buti nga hindi ginawang mic eh. Kaya nga yung mga tao, talagang ito yung negative 15. Ito yung negative 13. Tumutulo yung uhog in front of the United Nations, no? Hindi marunong maglagay ng earpiece in front of Vladimir Putin at putang ina, inimbita pa niya si Putin papunta dito sa Pilipinas na may ICC warrant. Itong si Vladimir Putin. 'Di ba? Paano 'yan? Si Digong may ICC warrant tapos pinadala mo sa dahig. Do you really expect na pupunta si Putin dito? O paano 'yan pag pumunta si Putin dito? Hindi mo aarestuhin. Sasabihin mo, immune 'yan kasi ano 'yan eh. Kasi head of state, may immunity, hindi pwede arestuhin. Ganun ba 'yun? Tangina. Kumag no? Kumag. Well, napag-usapan natin yung yung tao sa kadesperaduhan nila, humihingi ng tulong sa social media. Is it also social media's influence dito sa dalawang bata? Kahapon, na breaking news, no? Kuyang habang tayo nasa isang channel, biglang nandyan yung balita na merong first ever to, no? Tacloban school shooting na naganap. First ever incident, first in the country, right? I think there were some school shootings before. What's that? May ibon? Meron parang may ibon Ahas. na ibon. Ibon o ahas? Parang natakot ako baka may ahas dito sa... Parang may nagwiwiwi. Oo nga. Marlon, may orinola ka ba sa ilalim? Hindi ba kami gumagawa dito sa akin? Baka yung nagre-grinder. Yung Grinder yan. Okay. Well, Akala ko anyway. nga yung straw mo eh. Okay, kuya, sorry. Naubos na yung mangga. May mga documented school shootings noon, but it had something to do with the insurgency. Okay. Yung mga NPA, yung mga komunista, umatake sa mga eskwelahan, mga ganon. This now is probably the first documented mass school shooting which is akin or very similar to the school shootings that happened in the United States and some parts of Europe. This probably is the first documented case na ganon. Oo. May tanong kanina si Sir Chito Fuentes, i-follow nyo po sa Facebook, no? Sino nga ba yung congressman dyan? Sa Tacloban na yan? Oo, and ano yung immediate na tulong na binigay niya? Correct. And nasan yung presensya mo? Na dati mong well, actually, hindi ko siya nakitang ganun eh. Yung to the rescue siya. Yung nandun siya sa presensya. Nandun siya sa lugar ng kaganapan. Mas siguro gusto niya iligtas ang sarili niya at ilagay na lang ang kanyang tarpaulin dyan para sabihin na, andito ako. Wala nga siya doon sa Yolanda eh. Dumating lang, nandun sila sa isa. Si Aimee nga at si Digong nandun, siya wala eh. Remember Yolanda? Yeah, So, true. ano yung expect na pupunta yan dyan? Oh well, ganyan. Kapag oligarko ka, ayaw mo ng legwork. Di ba? Kung kailan ka kailangan, hindi ka lumilitaw. Di ba? Saka kayo namimigay ng ayuda pag araw ng eleksyon. At yung pinamimigay nyo sa araw ng eleksyon, pera ng taong bayan at hindi nyo pera yan. Di ba? Right. Ang malungkot dito, no? Ano lang rin. Alam nyo ba, 1 week, sa loob ng nakalipas na 1 linggo, 4 na insidente na sa iba't ibang eskwelahan ang nangyayaring krimen. June 16, sa nabasa ko sa General Trias, Cavite, merong isabing incident. Merong grade 5 student na sinaksak. Tapos June 19, stabbing incident ulit sa Cavite. Dalawa to Cavite. Kaninong bayan ng Cavite? Sa mga Rimulya. Sa Cavite National High School. Kung saan, grade 11 student naman yung nasugatan dahil sa pananaksak din ng kapwa estudyante. At June 22, shooting incident nga dyan sa San Jose National High School. At ang malungkot, 4 na estudyante na yung nawala. 4 na ba namatay ngayon? Hindi Nakakalam ko ang latest update. Pero Marlon, Hindi sa Tacloban yung sinasabi mo, Marlon, di ba? Tacloban. ito San Jose, yung 4 na. Apat na? Pero Correct ako kanina kasi habang nagbibihis ako, ang sabi sa akin, yung tinamaan doon sa wala Nawala na. Sana mali yung information ko. Sana mali.
Pero hindi mo na sama, Marlon. Hindi ito nangyari doon mismo sa eskwelahan. Pero minor de edad din yung suspect at perpetrator kung saan ni-rape at pinatay yung 6 or 7-year-old grade 2 student. Ewan ko, sa Tarlac ba yun? Saan ba yun? Oh, parang Yung taga-sundo lang na minor de edad ang perpetrator. And then dito sa Cebu, at ayun, meron ding nangyari na parang minor de edad din na yung teacher niya, yung pinatay niya. Grade 11 student ata. sa Caloocan nga, kuyang. Teacher, hindi niya pinatay yung estudyante niya. Binuntis niya. O yun. Di ba? Okay, what is this saying sa juvenile delinquency ng ating bansa? Kung saan most of the cases are deep-seated socio-economic issues. Ito ang sinasabi sa Tacloban dahil bullying ang naging ugat o mitya ng Tacloban shooting na yan. 'Di ba? Ano ang impluwensya ng kasi sa nangyaring yan, alam mo bang nahukay yung dating sinabi ni VP Sara in 2019 no, where she said that kids are not angels. And you should be surprised na kapag lumabas ka sa kalye ng ganitong gabi na, ang makikita mo gumagawa ng krimen, kabataan. Diba? Nag-resurface yun I think 2019 nung sinabi niya yun or 2016. So ibig sabihin, local siya noon, local official si VP Sara noon, di ba? Let's divide this issue no on the law, yung Juvenile Justice Act, and on the cultural aspect of this crime specifically, no? But generally pa, Marlon, no? Yung EDCOM Facebook page, kung mapansin nyo, meron silang siner, no? Meron kasing Juvenile Justice Watch Commission ba yun or Council, no? Ang sabi doon, over the last 10 years, bumaba yung juvenile crimes. Bumaba, no? And this is 10 years, so ibig sabihin, simula 2016, bumaba. During the last 2 years, sabi nila, no, if I'm not mistaken, during the last 2 years or the last 3 years, tumaas yung mga krimen kung saan ang minors ang mga involved at mga suspects. 90% of whom are boys, mga lalaki. Right? Okay. So, kung titingnan mo yung ganyan, ibig sabihin, during the last 3 years lang, may problema. Pero ito yung, no? This is a political and a cultural issue. Pero kung titingnan mo, on the Juvenile Justice Act, yung mga bata, they are not just angels, but they are more intelligent now. Because of one, social media. Number two, because of their awareness. Because child abuse and the Juvenile Justice Act is also being taught to them. Alam mo, I heard of a parent na sinabi sa akin, Brad, putang ina tong mga bata na to. Hindi na natin pwedeng paluin. Bakit? Yung anak niya, probably around grade 5 ata yung anak niya noon or grade 4. Bakit pare? Sabi niya, hindi tulad sa atin noon. Palo talaga tayo. Ngayon, sasabihin, pag kumanden daw, kahit maliit lang na stick or kahit sinelas lang, sasabihin, child abuse ka, sumbong kita sa DSWD. Ginanyan daw siya ng anak niya. And we see now, there are, umiikot yung messenger ng dalawang suspects na yan. They knew what they were doing. Yeah, they planned it. And in fact, they knew how they will be treated because of the Juvenile Justice Act. Is this a wrong thing or a right thing done wrong? Yung access mo to information, yung kaalaman ng mga bata ng ganitong kaaga tungkol sa mga batas. Kasi pagka, di ba, yan yung nagiging problema sa mastery mo ng mga bagay-bagay. Na to the point na masasabi mong, you can bend the law. Di ba? Alam mo, Pam, Marlon, ito, personal experience ko, no? Before Digong, grabe yung patayan sa amin. Yung Crips at Bloods na gang. Ay yung, sorry all due respect at naungkat natin ito, the Taugama Acro rivalry dito. Daming patayan. Okay? Nung umupo si Digong, stop lahat. No? Yung mga bata, yung mga minor de edad, yung tinatawag ng mga, ano ba tawag doon? Yung mga pantalon, ay yung mga shorts na hanggang lampas tuhod na mga, yung nasa gilid-gilid na mga minor de edad. No, wala yun. No? Biglang kasi Digong Okay. One of the Maisog Cebu lawyers now campaigned for Grace Pope. He was very, very anti-Duterte. Okay? Nung umupo si Duterte,
nag-iba yung kanyang pananaw kay Duterte. And Nabago. now, he is the most rabid pro-Duterte young lawyer sa Cebu. Ngayon, defending the policies of Digong. You know why? Meron silang bahay, yung nanay niya, along the highway. Yung bahay nila is just very near a very heavy foot traffic corner. 3 eskwelahan almost nasa palibot, just a few meters away doon sa bahay ng nanay niya. Bahay nila, ancestral home. Doon nagrarambol. Minsan may nagpasayan pa sa harap nila. Sa harap ng bahay nila, almost every day yun nangyayari. Nung naupo si Digong, sabi ng nanay niya, wala ni minsan na insidente. Oh. Yun ang nagtutulog sa kanya Tumahimik. na makipaglaban for the policies of Digong. And that is now happening again. Marlon Pam, dito sa amin, my old elementary school, integrated school na ngayon, meron ng senior high at junior high. Almost every afternoon, nagrarambulan ang mga putang inong minor de edad. And I see that in the same senior high schools dito. Ang dami ng mga bumalik yung mga gangsta-gangsta na yan ng mga bata. Oh. That goes to show the failure of this administration to address the issue on juvenile delinquency.